Tatay Digo, nandiyan po ba sila sa labas? Yes. Ang ating mensahe sa kanya, palagi po siyang naroyan. Okay? Oo. Uy, bakit nawala na yung aking live? Pero, ang sabi natin, palagi naman po siya naroyan ng mga taong bayan at hindi kayo iiwanan. Walang iwanan talaga kay Tatay Digo. Yeah. Kahapon po, ika-isang buwan ng pagkakahuli nila kay Tatay Digo, parang kahapon lang nangyari. Hindi pa po talaga humupa yung sama ng loob natin sa pag-kidnap kay Tatay Digo at hindi natin mapapatawad yung mga nasa likod ng mga nag-kidnap sa kanya. Yan po talaga ang pinaka ayaw ni Tatay Digo, na siya ay husgahan ng mga dayuhan, hindi sa kanyang sariling bayan. Kumbaga, nabubuhay siya ngayon sa kanyang pamumuno. At kinakailangan talagang suportahan natin si Tatay Digo. Well, alam ko na marami sa iyo galing pa sa malayo. Alam ko po na magastos pumunta rito sa Gahi, pero narito pa rin kayo nagbibigay ng suporta. Hindi naman po ito baliwala. Kasi habang narito mga Pilipino, pinapakita natin sa mga maestrado ng ICC kung siya'y kriminal, bakit ganito siyang kamahal ng mga Pilipino. Yes! Tandaan natin na kayong mga taga-Europa, kayo'y mga bukas ang mata kung ano ang ibig sabihin ng tunay na demokrasya. Kayo nakakaalam na ang tunay na papel ng gobyerno ay para magbigay ng benepisyo sa taong bayan. Yung sinulong po natin at sinuportahan ni Tatay Digong na Universal Healthcare sa Pilipinas, yan po dahil sa akin naging karanasan sa Inglaterra nung ako po nag-aral noong 1995 dyan, na libre aking gamot, libre ang paggamot ko, miski ako po foreign student dahil ako po diabetiko. Mantakin ninyo, naisabatas na po natin yan, sinuportahan po yan ni Tatay Digong. Ngayon po, dinalamon ng mga buhaya ang pera para sa nahihirap sa kanilang kalusugan. Kaya nga po ang tanong ko, hanggang kailan ba ang Pilipino mananahimik? Hanggang kailan ba tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan ba tayo magbibingi-bingihan? Papayag na lang ba tayo na ganitong Pilipinas? Pinakamataas ang hanay ng nagugutom sa mahigit na 20 taon. Imbis na tayo po yung pusad, parang pabaliktad ang ating progreso. Masama ng pasama ang buhay. At ngayon po, nakita nyo naman, balik na ang kriminalidad. Samantalang panahon ni Tatay Digong, ang kamay na bakal laban sa kriminalidad, yan po naging dahilan kung bakit naging masahimik ang ating mga komunidad. Correct. Kaya nga po lahat tayo, sana maibalik ang panahon. Maibalik ang mapayapang mga komunidad nung napapatupad ang batas ng tama ng panahon ni Tatay Digong. Walang pagbabago hanggat mali ang namumuno. Kaya nga po, hindi po tayo naririto dahil lamang sa tao. Naririto tayo dahil sa serbisyong ipinakita sa taong bayan. Unang-una, kauna-unang pagkakataon po na isang ordinaryong mamamayan pala ay po pwedeng mamuno. Kailan ko lang po nakita ang tahanan ni Tatay Digong? Siguro mga ilang buwan bago rin ako umalis ng Pilipinas dahil ako hinahanting ng mga Huwad Committee na yan at Traidor Committee na yan. Naawa po ako sa kanya. Wala pa po siguro 200 square meters yung bahay niya. Ang tawag ko bahay Kalapate. Ang second floor po niya, yung kanyang maliit na kwarto. Sabi ko, paano naman na isang naging presidente nakatira sa bahay Kalapate? Pero yan po talaga ang pinamamana ng ating Tatay Digong sa mga kabataan. Alright mga kababayan, so magre-react po tayo dito sa live stream video ni Attorney Harry Roque sa Facebook page niya. Ito ay a short clip lamang po ng ilang kanyang mga naging mensahe dito. Kung maaalala po natin, mga kababayan, isang buwan na po ang nakalipas buhat ng dakpin po at arestuhin ang dating Pangulong Duterte. No? Okay, so galing po si PRRD sa Hong Kong, then March 11, nakarating po siya dito sa Pilipinas at from NAIA, siya po ay inaresto. Okay, at di umano, sinerbisyon po siya ng warrant of arrest na galing po sa ICC na may reklamo nga po dito sa crimes against humanity. Then after that mga kababayan ay diniretso po siya sa Villamor Air Base. At doon nga po sa Villamor Air Base ay nagkaroon po ng sinasabi nila 12 hours po na standoff bago po tuluyang maisakay si PRRD sa government chartered plane. Okay, makita nyo naman po yung aeroplano na sinakyan niya. At
from there, dinala po siya sa The Hague. So, ganun po kabilis mga kababayan yung nangyaring pagkaka-aresto po kay PRRD, at ito nga po ay naging controversial up until now. Ayan po ay dinidinig to sa ating hearing, no, dahil inaano po to ni Senator Amy, no, na pinoprobe niya kung naging legal ba yung pagkaka-aresto dito kay dating Pangulong Duterte. At sa kasalukuyan niya, nandyan din po si Attorney Harry Roque sa The Hague, dahil siya po ay hindi natin alam kung nakapag-apply na ba siya o mag-a-apply pa ng asylum, no, kung saan para proteksyonan siya sa dito sa Pilipinas, dahil marami siyang kinakaharap na reklamo dito, at sabi niya nga po ay parang plano pa siyang kasuhan by next week. So hindi lang medyo clear yung ating narinig dito sa kanyang live stream, dahil medyo maingay po yung crowd. So hindi po tayo sigurado dyan kung ano nga ba yung katotohanan sa likod nito. Pero si Attorney Harry Roque po ay mananatili muna dyan sa Europa, dahil naniniwala nga po si Attorney Harry Roque na dyan sa Europa po ay talagang kinikilala ang demokrasya. So sa ngayon, saglit lang po siya nag-speech dyan sa ating mga kababayan sa The Hague, at nagpasalamat po siya. I-share niya din po at ibinahagi din po niya yung naging kalagayan po ni PRRD, na napakasimple talaga nitong ating dating Pangulo, no, na naninirahan lamang po sa maliit na bahay. So kung ihalin tulad niya ni Attorney Harry Roque, parang bahay kalapate. Pero hindi naman literal na bahay kalapate, kasi alam naman natin yung bahay kalapate doon, sobrang liit. Pero siguro ano lang niya to, expression niya lang to, no, na bahay kalapate. Kasi masyado naman exaggerated kung bahay kalapate talaga, no, parang ikaw lang ang magkakasya, baka nakatayo, nakaupo ka lang matulog, parang ganun ba? Kasi parang pag inisip ko kasi presidente, kumbaga high profile personality, di ba parang isipin mo nasa magarang bahay siya, maganda, disente, di ba yung mga ganon? Pero siguro si PRRD ay nakatira naman din sa, maliit man siya pero disente naman pong tahanan, may kusina, may lababo. Pero hindi, siguro si PRRD ay nakatira naman sa maliit na bahay na may maayos at disenteng palikuran, lababo, salas, tanggapan ng bisita, kwarto, kasi may dalawang palapag yun eh. So iyak ko naman na choice naman yun ni PRRD, no, na alam naman natin na napakasimple po ni Tatay Digong, at maging nung tumira po siya sa palasyo ay pagka may mga events or may kainan, may piging na tinatawag, di ba yung mga hinahanda niya, maalala nyo, may mga saging lang, banana cue, yung mga Filipino food na hindi mo kinakailangan gumastos, hindi mo kinakailangan mag-steak, hindi mo kinakailangan kung ano-anong napaka mamahaling mga pagkain. So talagang tatak Pinoy yung kanyang in-offer, lalo na pag may mga bisita siya, may mga pagsasalo-salo. So alam niyo yun, alam ko maraming nakakaalam din sa inyo. At si Tatay Digong ayaw ngang tumira niyan sa sa palasyo, at yung mga pamilya niya, parang ayaw nila dun, kahit first family sila, ayaw niyang tumira doon sa palasyo. So, ganun kasimple si PRRD, no? At since eto nga po yung first month ni PRRD na nakakulong po sa The Hague, just po sa ICC Detention Center, ay patuloy pa rin po ang ating mga kababayan sa kanilang pagpapakita ng suporta at effort sa araw-araw. Kasi si PRRD ay, kung maalala nyo kay Miss Hanilet, laging nagtatanong kung nandiyan pa ba sila sa labas. Parang ganun ba? Na nagtatanong siya na kung marami pa bang mga tao sa labas. So sinabi naman ni Miss Hanilet na hindi nga po nawawala ng tao, no? Lagi pong may bisita sa labas ng ICC para ipakita po nila yung suporta at pagmamahal nila sa dating Pangulo. So, ayan, hanggang dito na lang muna mga kababayan. Ito muna yung update natin mula sa The Hague. At maraming salamat po sa Facebook page ni Attorney Harry Roque, dahil kahit papaano, no, nakaka-update tayo doon ng mga ilang mga bagay, ilang kaganapan, at okay na yon para sa atin ngayon. Kahit papaano may mga impormasyon tayong nakakalap, at tayo ay patuloy na a-update sa mga nangyayari po kay PRRD. Hindi man natin siya nakikita personally, pero nagtitiwala naman tayo sa mga tao na siya ay nalalapitan, nakakausap, para magbigay din, ipahati din sa atin yung
mensahe ni PRRD. So muli mga kababayan, maraming salamat at please don't forget to subscribe sa aming YouTube channel at kung kayo po ay may mga komento, comment down sa comment section at ating talakayin yan sa ating mga susunod na vlog. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo. Na po pwedeng maglingkod na hindi magpayaman. Hindi gaya ng mga nakaupo ngayon, party rito, party ron, nauubos na ang mga bahay sa Forbes Park dahil binibili nilang lahat. Balik na naman po tayo sa panahon na ang gobyerno ay nagiging pinakamalaking negosyo. Kaya wag po tayong tumigil magsuporta kay Tatay Digong. Dahil yung pagpapakita po natin ng suporta, yan po ay pag-asa na makababalik tayo sa panahon na ang gobyerno ay nagsaserbisyo sa taong bayan. Tama. So maraming salamat po at palakpakan po natin ang ating dahil ang kailangan po natin talaga mga gaya ninyo, bukas ang mata o anong dapat ginagawa ng gobyerno, lalong-lalong na kayong mga narito sa Europa. Dahil alam ninyo na hindi lang kalusugan, kundi edukasyon at lahat ng mga pangangailangan nabibigay ng gobyerno na dapat yan ang ginagawa ng gobyerno, hindi lang nagpapayaman sa mga politiko. So, muli po, maraming salamat. Ako po ibabalik na sa aking pinanggalingan na 3 oras pa ang biyahe, 4 na oras. Dahil alam niyo naman po, sa susunod na linggo, kakasuhan daw ako ng non-bailable ng mga mabuti na lang po, talaga namang dito sa Europa, hindi po pwede na ang mga wala namang sala ay ikukulong na non-bailable dahil lang sa kanilang mga paniniwala at paninindigan. Kaya dito na lang tayo, Kahit attorney. mahirap po doon ang buhay sa asylum center, tsatsagaan na natin. Dahil from the asylum center, we can say, bahala kayo sa mga buhay dito. Tayo, attorney. Sama-sama niyo po tayo muli. Tayo po ibakita muli. Nandito po ako muli ng Sabado. Sabado de Gloria. Sabay-sabay po natin antayin ang pagbabalik ni Cristo sa Easter Sunday. Yes! Ng Cristo sa Easter Sunday. Maraming salamat po muli at mabuhay po kayo. And again, we say, we are proud to be Filipinos. Bring him home. Bring him home. Okay. Tapos, yung sayaw namin ni Maharlika, nakita niyo ba yung sayaw? Lahat kayo ha? Hindi, lahat kayo ha? 1, and 2, and 3. Part 2.